Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Meron tayong special guest by popular demand. Hinahanap nyo, Dr. Jeffrey Montes. Kaibigan nating doktor, napakabait. Ang training ni Dr. Jeffrey Montes ay gustong-gusto natin. Rehabilitation medicine. Okay? Ibang specialty yan, di ba? Tapos nag-aral pa siya, 3 years yun plus 1 year ng orthotics. Ang sabi ni Doc Jeffrey, ang gusto mong topic na talagang kailangan ng bansa natin, yung namamanhid ang paa at masakit ang paa, dapat tama ang gamutan. Ituturo mo sa amin yung specialty na gamutan. Ano bang nangyayari sa mga manhid at masakit ang paa? Okay. So, yung sa manhid po, kadalasan po, ang nagagawa lang po ng mga pasyente, iniisip nila, kulang sila sa vitamin B complex. Pero marami pong pwede mag-cause ng manhid. So, unang-una po, yung daloy ng dugo. So, sa ngayon po, medyo dumadami po yung mga diabetiko, may high blood, tas tumataas ang cholesterol, and then yung mga naninigarilyo po. So, common po doon yung mga nagbabara po yung pulso. So, kadalasan po, nakakaligtaan po natin itong i-check. So, samantalang kung ang napagtutunan po ng pasti ng mga tao ay yung vitamin B complex. Wala naman pong problema sa B complex kasi kailangan po talaga siya ng nerve para po sa kanilang overall conditions. Pero ang isa po na nakakaligtaan din natin ay i-check po yung daluyan ng dugo sa mga nerve. Okay. So sinasabi mo, Doc Jeffrey, minsan nakakaligtaan ng mga doctors na pagdating sa manhid ng paa, nabibigyan lang ng vitamin B complex, posibleng tama yon, pero posibleng sa nakikita mo, may bara na pala yung ugat nila sa paa at iba na yung gamutan doon. So, ordinary po, madali lang din po siya matukoy. So, kailangan lang pong kapain din yung mga pulso sa paa. Kapain yung pulso sa paa. So, sa taas po ng paa, sa likod po ng dulo ng binti, sa likod po ng tuhod. Then, kung meron po kayong panggamit po ng blood pressure po, pwede pong i-check yung ankle brachial index. Pero hindi nga lang ho siya ganun ka-spesifiko. Pero kung meron pong risk factors po yung pasyente, meron naman pong arterial duplex scan kung saan po matutukoy po kung saan po yung bara, then gaano kalala. Mahal ba tong arterial duplex scan? Yung arterial duplex scan, available naman po siya sa mga malalaki po or yung mga tertiary na government hospital. Din sa mga privado po, so nag-range po siya from 2,900 to 5,000. Depende po doon sa pasilidad. Mahal yung test, no? Oo, mahal. Pero ano ba nararamdaman ng patient sa mga walang pera magpa-test? Ano ba? Mas namamanhid? So, meron po siya tayong tinatawag na parang mga P, no? So, 4P. So, yung una po, pain. So, masakit yung pain po, mas tumitindi yung sakit pag mas matagal naglalakad. So, pag malayo-layo na yung nalalakad nila, mas masakit yung paa. Then, yung isa po ay yung paresis. Parang paresis po ibig sabihin, nanghihina. So, sasabihin ng pasyente, Dok, pag malayo-layo na pinalakad ko, parang nangangalay, nangangawit na po yung paa. Dati po, nakakalakad. Parang humihina yung paa, lalong mas malayo. Okay. Then dati sasabihin niya, kaya niya maglakad ng 5 kanto. Ngayon, 1 kanto pa lang, parang ngawit o mahina na yung paa niya. Nakakatakot yung ngawit na yan. Ayoko yung ngawit na yan eh. Then yung isa pong P, pwede pong pallor, parang namumutla yung paa. Namumutla? Opo. Kulang sa buhok minsan? Hindi po. Namumutla kasi hindi na siya yung parang may pagka-pinkish o reddish. Kulang sa dugo. Yung daloy ng dugo, nababarahan po. Okay. Then yung isa po, paresthesias, parang kakaiba yung pakiramdam sa paa. So yung pakiramdam sa paa, kakaiba. So pwede pong parang sabihin nila namamanhid, yung iba naman parang may mga langgam na gumagapang, May yung iba langgam naman na parang kuryente. Then yung pinakamalala po sa lahat, yung pulselessness, ibig sabihin walang pulso. Pag kinapa yung pulso, wala na. Then kapag kalaunan po, maski hindi na naglalakad, mas ramdam nila yung symptoms maski nakaupo or nakahiga sila. Which is minsan nauuwi na sa mga sugat na mahirap nang gumaling. So hanggat maaari, ma-check po sana mas maaga kasi meron naman po mga available na gamot para mapigilan po yung paglala at maibsan yung symptoms. So pag namamanhid, sumasakit ang paa, number 1, iisipin natin, pasyente at doktor, may pulso ba? Wala. Maganda so, pa dapat ba ang i-check pulse? natin. Kasi kung mahina ng pulse, kadalasan diabetes, old age? So sa atin po, dahil dumadami diabetic, so number 1 po na risk factors po ay diabetes. Then pangalawa ho, hypertension.
Pwede rin high blood. So tandaan po natin, pag tumataas po yung blood pressure, nagagasgas po yung loob ng pulso. So pag nagasgas po yung loob ng pulso, mas dumidikit po yung cholesterol, yung sabi nilang dyslipidemia o yung mga atherosclerosis. Then yung isa po na pinaka-common din na nakakaligtaan po ng tao, yung sigarilyo. So, smoking. So, Burger's disease. Burger's disease sa lalaki. Pero maski po hindi sa lalaki, pwede rin siya mangyari sa babae, lalo kung naninigarilyo. Then, yung isa po, mataas yung cholesterol. Lalo ngayon, maraming eat all you can. Fast food po, available siya 24/7. So, then wala po masyadong exercise din yung mga tao. So, marami ka nakikitang ganitong mga sakit pala? So, sa clinic po, marami rin po akong na-encounter na pasyente na pupunta. medyo nabigyan lang ng vitamin B complex, hindi gumaling, lumala. Tapos inayos mo. So ngayon, sinabi mo, ulitin ko lang, maganda yun eh. Pag namamanhid, masakit ang paa, isipin, baka may bara yung arteries, diabetes, high blood, cholesterol, sigarilyo, then wala pong old age, and then wala rin po masyadong physical activity. Walang exercise. Kasi pag may regular baka physical overweight activity, din, naipit minsan. overweight Meron po, din. probably related din po sa mga ibang sakit, diabetes, high blood. So ngayon, Doc Jeffrey, ikaw, yan ang specialty mo. Ano ngayon ang tamang gamutan para maayos na natin? Nai-imagine ko na yung mga libo-libong mga kababayan natin na iba yung gamutan, hindi gumagaling, ito pala ang problema. Ano yung correct gamutan? Bali, sa ngayon po, ang ginagawa ko para matukoy po kung ano pinagkakos ng pamamanhid sa paa. So, chinecheck po natin yung pulso. Okay. So, pamamagitan po ng arterial duplex scan. Kung sakali naman pong let's say, walang pera walang kakayanan, yung isa hong pwedeng gawin, ankle brachial index o yung complete physical examination. So, i-check nyo po yung reflexes kasi minsan ipit din sa nerve sa likod o yung mga neuropathy po na tinatawag. Meron ding nerve problem minsan. Nerve problem. So, hanapin mo din kung nerve problem. Kung nerve problem din. Then, i-check po siya sa EMG and CV. So, electromyography nerve conduction velocity study. So, available po siya sa Philippine General Hospital at yung mga malalaking hospital po Medyo mahirap na to eh. Para titignan mo, baka nerve naman ang problema. Yung sa nerve po, pwede po kasi yung pinakabalot ng nerve yung affected or yung pinaka-wire po ng nerve. So, ibang sakit pa to, naiipit yung nerve. Yung iba po, naiipit yung nerve either sa likod or kaya sa leeg or yung pinakadulo po ng nerve kung saan po yung nagsusupply po sa hita, binti pa, siya po yung may tama. Pero ang sintomas nito, medyo hindi pareho dun sa una mo sinabing 4-piece, di ba? Minsan po, meron din ho silang ganong simptomas. Kaya ho, ang the best talaga, tutukuyin niyo po siya, lalo kung nag-take na po ng vitamin B complex yung pasyente, tapos hindi rin po nag-i-improve. So, unahin natin yung gamutan dito sa arteries na nagbabara, dito sa kulang sa pulso, itong mga diabetes na sinasabi mo. Anong gamot and rehab natin? So, pinaka-importante po, kontrolin yung risk factor. So, kung may diabetes, dapat po kontrolado. Kung mataas po yung cholesterol, kailangan po lifestyle modification, tapos gamot din. Kung anong naninigarilyo, gamot sa cholesterol? Yung gamot po sa cholesterol, sa high blood. meron po yung mga atorvastatin, simvastatin. So, depende po yun sa kung ano pong part ng lipid profile nyo po yung may abnormalidad. And then, yung isa po na pwede makatulong para mapababa yung cholesterol, sugar, ay exercise. Ang problema nga lang po, kung nagbabara yung pulso, pag pinag-exercise kayo, mas mamamanhid yung mga paa at saka binti. O lalabas yung simptomas. Paano ka mag-exercise? So, yung exercise po ng mga tao kung nagbabara yung pulso, so una po, kailangan po ng gamot. So, ako po, personally, nabibigay ng gamot na anti-platelet. Ano yung mga anti-platelet mo? So, meron pong pinakamura, aspirin, clopidogrel, then aspirin xylostazol. ilang milligrams? 80 milligram tablet po once a day. 80 kaya na. Clopidogrel, 75 milligram once a day. Once a day. Choose one lang. Yung mga iba, yung mga yung iba po, meron po yung xylostazol 2 times a day. Then, meron pa pong pwede mga rin bago. Yung xylostazol. Then, kung sakali pong anemic, kailangan din pong makorek yun kasi tandaan po natin na yung pula ng dugo, yung nagdadala pa rin ng oxygen sa mga parts ng katawan natin. So, kung anemic ka, tapos nagbabara pa yung pulso mo, kukunti na nga daloy ng dugo, tapos konti pa yung pula nagdadala ng oxygen, so mas lalo siya mamamanhid. So, ano naman yung mga exercises na pwede nilang gawin para, kasi sabi mo, nahirapan na nga sila eh. So, yun sa exercise po, yung isa kong pinaka-common, stretching po exercises, yung mga flexibility
flexibility exercises. Tulad ng? Kasi tandaan po natin kung nalilimitahan po yung paggalaw, iikli po yung mga muscle tendon, maninigas po yung kasukasuhan. So pinaka-importante po, banatin po ng maayos Ay, at tama yung mga mo sa akin muscles. yung pag ganito. Apo. Hindi nataas ko yung paa Apo. ko. May ganun na. So, yun po yung isa sa pinaka-basic po. Then, pangalawa po, yung mga active range of motion exercises. Tulad So, pwede pong low repetitions muna kung saan yung Sipas? bilang ng pag-ulit ay yung tama lang. So, yung sa paa po, so kung sakali po, pwede nyo po siyang Ganyan Apo. lang. Sige, kwento mo. So, ito pinatawag na ankle pumps po. So, pwede nyo po itong gawin ng 8 hanggang 10 bilang. Sarap Then, sa pumping. Tapos, 10 bilang kada isang set po, then 3 set. So, kung napansin nyo po, medyo mas namamanhid siya sa pang 10 bilang, pwede nyo pong bawasan ng 4 para hindi o ng mamanhid. 5. So, depende po kung hanggang saan nyo lang ho kaya. Then, habang hong nag-i-improve, saka nyo po dadamihan yung bilang. Ano Then, pa, kung iba? kaya po maglakad, pwede rin po yung paglalakad. So, kunyari po, 1 minute po, namamanhid na siya, pwedeng pahinga na ho kayo. Then, pag wala na po yung manhid, pwede nyo po uli ituloy. Hindi naman po kailangan dire-diretso. So, lakad, maganda ang lakad. Apo, maganda Pag po yung lakad. namanhid, pahinga. Apo. Pero ang pinaka-importante po dun, dapat po tama po yung sapatos. Kasi ho, Anong klaseng sapatos ang maganda? Sige, turo mo nga. sa ngayon po kasi ang maganda pong sapatos, Yan, ito, rubber shoes, pinapakita rubber ko. shoes. Oo. So yung sa rubber shoes po, meron po mga rubber shoes ngayon na may mga arch support. Sige, pakita So mo yung arch para ho support. masuportahan po yung arko ng paa, then maganda po sana na malambot po yung pinaka sa may So, heel at saka sa ball po ng pad para pag naglakad po hindi ho masyadong masakit. Then hangga't maaari po, dapat maluwag siya, hindi siya yung masikip. Kasi Gaano pag masikip kaluwag po, yung baka sapatos magasgas ang yung balat. Maganda. Ayaw mo maluwag, ayaw mo masikip. Apo, Ano yun dapat? tama lang po. Kasi kapag Okay. masyado po masikip, pwede pong bumaloktot yung daliri. So magkokos po yun So, ng mga walking pressure is sa good for daliri. Opo. Hanggat kaya. Pag namamanhid, namimigat na o lalabas na yung simptomas ng peripheral arterial occlusive disease, yung pain, paresthesias, Hinto. hinto. Then kapag Na mga wala na, ilan? hanggang sa mawala pa yung simptomas. Tapos lakad ulit konti. Lakad So po parang ulit. pinupush mo. Apo. So, iti-take noon po nila yung duration o yung tagal bago po lumabas po yung simptomas para alam nila na gaano po ba sila katagal maglalakad. So more active, better talaga. Galaw-galaw. Lagi Apo. sabi ko, galaw-galaw para hindi pumanaw. So itong mga tinuro mo lahat para sa artery na nagbabara. Apo, nagbabara. Ano tawag ditong sakit? Arterial occlusive Peripheral arterial occlusive disease. So, para po PADTO, siyang papaon. peripheral Arterial occlusive disease. Kasama na tong mga diabetes, lahat-lahat Apo. na. And second naman, kung yung nagbabaran nila ay nerve. Ay, Iba nerve. naman yung nerve, yung ipit sa likod, Apo. sa ulo. Apo. 'Di ba yung sinabi mo, 'di ba? Yung Apo. ibang test 'yon. Yung sa nerve po kasi, pareho din naman, walking din. Pareho rin ba gamutan dito sa nerve? di po. So, depende Pag po kung nerve, ano po. naman gagawin? So, yung nerve po, pwede pong mga polyneuropathy po. So, yung unang cause po din ng polyneuropathy, diabetes pa din. Diabetes naman. So, then yung pangalawa po na possible cause, yung mga exposure po sa mga chemicals. ano ba to? Mga lead? Yung sa lead po, more of motor po eh. Pero yung sa mga chemicals po, minsan mahirap what? din hong Ano ba mga chemical dito sa atin? yung sa mga more of drugs, yung mga tinitake po na gamot. Like for example, yung sa TB, kaya nga po nagbibigay ng B-complex po sa pag yung pasyente nagtitake ng anti-TB. Then yung isa rin po na pwede mag-cause din ho ng manhid, yung sa HIV po, so meron din ho kung minsan nakukuha po ng mga pasyente na may HIV na, yun nga, namamanhid or kaya naglalakad na sila na hindi nila alam na wala pala silang tsinelas. And then, HIV mismo, yung sakit mismo. yung sa HIV po kasi, pwede rin po siya mag-cause ng manhid. Kunyari po, naapektuhan po yung nerve nila dahil po doon sa virus ng HIV okay. or kaya po epekto po nung gamot. Pero kailangan po kasi ma-review kung ano po yung posibleng naging dahilan kung bakit po naman HID. Short lang siguro, Jeffrey. Anong gamutan dito sa kung may nerve problem? Bukod sa mga Yung stretching, ititreat nyo po yung cause. diba? Yung cause. Ititreat po yung cause. So, alamin po kung ano po yung nag-cause nung Ito ba yung mga injury. lumbar traction? Yung lumbar traction po, ginagawa siya kapag may mga slip disc po sa May likod. mga ipit-ipit. Apo.
Pero basically, ang paggagamot pa rin po nun ay i-correct po yung abnormal na mechanics na nauwi po dun sa problema na yun. Tulad ng... So, kunyari po, nagkaroon po siya ng slip disc dahil po nagbuhat siya ng hindi ho nakabaluktot yung tuhod. Binuhat niya po sa pamamagitan ng pagbaluktot ng likod na diretso yung tuhod. So, technically ho, dapat to ayusin po yung mechanics na yun. So, kadalasan po, kaya naman di nila ginagawa yun, hindi ganun kalakas yung muscles nila sa hita binti para gawin po yung posisyon na yun. Okay. Apo. Okay. So, ang gamutan dito kung nerve naman, dito pwede yung vitamin B complex. Yung B-complex po, kailangan po siya kasi nga ho, nerve health. Pero yung B-complex po, mas binibigay ko siya kapag mataas po yung demand for B-complex. So, for example, meron po siyang tinitake na gamot na nagpapadeplete minsan dun sa B-complex. Like for example, yung mga pampaihi. So, tandaan po natin yung B-complex po, B-complex ay water soluble. So, technically, wala ho siyang storage sa katawan. So, technically, kung ihi ka ng ihi, may possibility na Bumaba yung vitamin B. Then, kung wala pa pong prutas, gulay sa diet, hindi pa ganun kaganda po yung nutrition ng pasyente, mas malaki pa ang chance na magkaroon siya ng vitamin B complex deficiency. Kung meron din po siyang tinitake na mga gamot na pwede rin ho magpa-deplete sa mga vitamins, like for example yung sa TB, so pwede rin po vitamin B. Anong binibigay mo vitamin B na mataas? Taas. Sa pag-aaral po kasi, iba-iba po ang sinasabi. So, ang mas... Kahit yung brand, pwede mo naman sabihin kung ang kailangan mas nila. nakaano po sa nerve ay yung mga vitamin B12 at saka folic acid. Yung vitamin B6, yung iba po pwede mag-cause na manhid kapag sobra. Yun po yung sa pag-aaral. Pero minsan ho, binibigay pa rin siya. Then yung mga thiamine po sa mga... So any brand, Neurobion, any... pero yung sa pag-aaral po kasi, ang mas ini-implicate po nila sa nerve po ay yung mga B12, yung mga mecobalamin o Mas methylcobalamin. gusto nila yung vitamin B12. Okay. Yung mga pregabalin na mga... Pregabalin. Ano Yung ba yun? mga pregabalin Di ba po. nerve yun? Para po siya makontrol po yung neuropathic symptoms po, like yung mga masasakit na manhid, May yung parang tulong ba yan? burning. So nakakatulong din po siya sa mga pasyente para maibsan yung simptomas. Pero gaya na sabi ko ho sa inyo, bukod do sa paggagamot ng simptomas, kailangan din pong gamutin yung cause. So yung pag pinaka-importante binigyan sila yung ng cause. pregabalin, hindi yun ang pinaka-solusyon. So Pang kailangan po sintomas lang yan. Apo. Kailangan hahanapin mo, i-repair mo yung actual cause. case. Okay, sana po nalinawan kayo. Medyo komplikado to, pero tinuro na ni Jeffrey lahat pang doktor na to Kung artery may bara, kung nerve may bara, tinuro na natin gamutan para at least malaman nyo, baka ito pala problema nyo, para hindi mamali ang gamutan nyo, mapunta tayo sa tamang direksyon. Okay? Salamat po. God bless po.